Tayo pong lahat ay tumayo, patuloy nating luwalhati ng Diyos sa ating mga buhay. Salamat sa patotoo, salamat sa awitin sa buhay ng mga kabataan na patuloy na nagbibigay ng kanilang talento para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Buksan muna po natin ang ating banal na kasulatan sa Juan chapter 15, verse 7. Jesus. Hallelujah. Lord God, hallelujah. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo. Purihin po ang Panginoon. Sandali po tayong manalangin. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong biyaya. Salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon, na patuloy na pinadadaloy mo, pinararanas mo sa bawat isa sa amin. Tama lamang na patuloy ka naming luwalhatiin. Sambahin, O God, sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan, sa iyong mga gawa, Panginoon, sa aming mga buhay. Tunay na walang makapaparis sa iyo, O Diyos. Ano man ang aming mga kalagayan, ano man ang aming mga hinaharap sa buhay, tanging ikaw lamang, O Diyos, ang hindi nag-iwan sa amin kahit na sandali ng aming buhay. You are a great God, Almighty God. You are so great na walang sapat na salita upang ibigay namin, ibulalas namin, Panginoon, ipahayag namin, Panginoon, sa iyong harapan. Salamat, salamat, Panginoon, sa bawat buhay ng bawat isang naririto, maging sa aming mga kapatid online na nanonood ngayon. Salamat sa buhay na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, sa kaligtasan, Panginoon, at pagkakataon magkaroon ng panibagong buhay, panibagong pagharap sa aming mga buhay na patuloy na idinaragdag mo, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon. Dapat ka lamang namin bigyan ng sapat na panahon ng aming pagpupurit, pagsamba, O Diyos. Luwalhatiin ka, Panginoon, sa iyong kabutihan, kadakilaan at katapatan sa iyong mga salita. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. We are here to worship you. We are here to listen to your word. Lord, let your Spirit, Lord, work in our midst. Speak to every one of us, Lord God. Malaya ka pong kumilos, Panginoon, at katagpuin ang bawat isa sa aming mga kalagayan. Let your power be seen, be felt by every one of us. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. In the mighty name of Jesus, we give you all the glory, honor, and praise. Amen and amen. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Tamang-tama po, tamang-tama po sa mensahe po na dadalin po natin ngayong umaga sa biyaya po ng Diyos. Yan. Excuse me po I always get emotional kapag po, nagtitiyak-tiyak. Medyo old Tagalog na po, no? Nagkakaugnay-ugnay po. Ayan. So, ilang days ko pong
Actually, this is shared by Pastor June to me. Ayan, this message. Kasi yung team po natin this February is about love. No? And this month, we are celebrating women's ministry. Ayan, sa Assemblies of God. So, about love po yung ating message. So, salamat sa Panginoon. Ito po ay, sabi ko nga, makita ko yung senior sa akin ni Pastor, Intimacy with God. Sabi ko, wow, sarap ng ng title na yon. But it's hard to, himay-himayin, Okay. I hope I can share it with God's help and wisdom, Lord, from Him. Ayan. I hope it meet our needs. Okay, so intimacy with God, loving like Jesus. Parang ang dali lang, no? Pero, how can we love like Jesus? No one can ever compete with the love of Jesus. Wala pong makapapantay sa Kanya. But then, mahirap man po ito gawin, pero hindi po imposible na kaya nating gawin. Ayan. Kaya nga po sabi sa inyo, medyo maganda siya, pero mabigat. No? Pero, masarap po itong topic na ito na damahin. Kasi in general aspect, no, in general way, no, hindi lang po ito for couples, pero in a personal way, kasi sabi nga, intimacy with God. Tapos may dash ho yan loving like Jesus. Intimacy with God, binati na po ba natin si Lord ng good morning? Good morning, Lord. Ayan, so paggising po natin. If we had intimacy with God, may malapitan po tayong relasyon sa Panginoon. Nagiging bahagi na po ng paggising natin ang patungkol sa Panginoon. Ito yung madalas na miss out natin. Ano yon? Gusto ng taong magmahal at mahalin. Pero alam ba natin talaga kung paano magmahal? And pero tayong magmahal. Ayan. Intimacy, the state of being intimate. Ayan. Familiarity, belonging. Alam nyo, may kasama pa diyang chumminess. So, akala nyo, yung gay lingo, yung chumminess, di ba? Ito ho yung definition Closeness, familiarity, inseparability, and nearness. Ayan. So, wala pala sa PowerPoint. Okay. So, familiarity. Can you love someone na hindi mo kilala talaga? Madalas pong nangyayari to. Kaya tanong, can you love someone na hindi mo nakikilala talaga? Marami po sa atin ginagawa ito Bakit? Kaya pag nag-asawa po, after several days, months, and even years, nagtatanong tayo, bakit ba ito ang napangasawa ko? Ganito pala siya. So, nakuha niyo po? We love somebody without knowing each other well. Ayan. Yung tanong na po na yun, bakit ito ba napangasawa ko? Sa palagay nyo, hindi rin sinasabi ng kapartner nyo yun sa sarili niya. So sometimes nakikita lang natin kasi when we ayan, yung sarili natin. So, lang na dito po. Ayan. So, may technique po paghawak ng mic. So, nawawala. So, akala lang natin, kapag sabi nga nila, saan ba yun? Last Sunday, nasa Dampalit po kami, may nagtatanong,
Totoo po ba yung you're falling out of love? Yan, sinagot ni Pastor yon. Commercial. Kung gusto niyo pong maging malinaw tong tatalakayin ko, umattend po kayo mamaya. Ayan. After the service, ang kababaihan po ay may couples. Not only couples, but it's about consecration of love. In general way po yun, hindi pang couples lang. So, hindi lang po ito pang kababaihan o sa mga may asawa, kundi I would encourage most of the young people. Ayan. Bakit? To prepare yourselves. And those who are falling out of love, you must attend after the service. Ayan. Totoo ba yung falling out of love na yan? So, may Q&A mamaya. So, I hope, kung okay nga, mag-attend kayo lahat. Much better. Gusto nyo madinig yung love story namin ni Pastor? Later na yon. So, what are the 5 types of intimacy? Okay, there are 5 types. Emotional intimacy, closeness. Ayan, so sorry po, medyo maliit po yung, maganda po yung picture na yan. Actually, yung nagawa po ng PowerPoint na yan ay si Pastor. Kaya kahit wala ho siya, nagtatrabaho yung utak niya. Ayan. Bakit po? Kasi hindi po ako techie. Ayan. Hindi ako computer illiterate po ako. Ayan. Alam ko lang po magpindot. Ayan. Pero maggawa ng mga ganyan, hindi ko po kaya yan. Hindi po ako knowledgeable about that. So, excuse me po. Ayan. Okay, there are 5 types of intimacy. Sabi ko nga sa inyo, hindi lang ito pagiging malapit eh. Most of us, nagkakaroon tayo ng best friend forever kasi malapit daw kayo sa isa't isa. But then, pero bakit nagkakaroon ng yung best friend mo daw nagiging best of enemies mo? Ayan. Asawa mo nga nagiging enemy mo eh. Magkatabi na kayo niyan. Di ba? Magkatabi kayo, siguro, pinakamababa na yung 4 hours. Di ba? Na magkatabi kayo. Okay. Kaya nga lang, hindi kayo nag-uusap. Pareho kayong tulog. Ayan. Okay. Number 1, emotional intimacy. Closeness through sharing feelings. Ayan. Pag emotional intimacy, it involves fears, mga takot natin, joys, struggles, and vulnerabilities. Ayan. Okay. So, pag emotional intimacy, in any relationship, kasi ito yung, akala nyo pag nag-message tayo, couples lang eh. No? Tingnan nyo, kapag may problema kayo, hindi naman kayo nagpupunta sa magulang nyo eh. Diba? Sino hinahanap nyo? Yung alam nyong best friend nyo, na makikinig sa inyo, at kaya gusto nyo siyang kausap kasi kinukonsenti kayo. Ayan. Pero minsan sa counseling life ko po, sa mga pagka-counsel, may na-encounter po akong nagpa-counsel sa akin eh. Sabi niya, ate, i-counsel mo nga ako. Ayokong lumapit sa iba. Alam ko, patas ka. We're not close. Hindi po talaga kami close. Pero gusto ko, sabihin mo yung totoo. Kung ano ko, saan ako nagkamali. So, kakaiba, no? Diba? Hindi yung humahanap ka ng makakausap mo para mag-alo sa'yo, humima sa'yo, kumampi sa'yo. Pero, hindi ako kumikibo, pero sabi ko sa isip ko, Lord, okay to Sabi niya, no holds bar, ate. You just talk. I will talk, then you will talk. Then tingnan mo saan ako nagkamali, ano yung dapat kong gawin. To make it right. Kasi bothered na ako. Hirap na ako sa dinadala ko. Ayan. Okay. For many years, naging malungkot siya. So, tama nga naman, di ba?
kung nasa tama ka, bakit malungkot ka? Okay. Ito nga ho kasi yun. So, number 1, emotional intimacy. Sa friendship, any relationship, kung close talaga kayo, you can share your fears, joys, struggles, and vulnerabilities. Ayan, sorry. Okay. Pangalawa, intellectual intimacy. Ayan, utak na po yan. Closeness through sharing thoughts and ideas. Ito po yung malaking bagay na may miss out ng, I would say, couples, may asawa o in a relationship. Ano yun? Yung sharing thoughts and ideas. Sabi nga madalas ni Pastor, iba yung lalaki sa babae. Kaya kung mapapansin nyo po, yung testimony ni Ate Emmy, kaya sabi sa inyo, nag-uugnay siya eh. Bihira po kayo makakita ng, sorry to say bihira po kayo makakita ng lalaking nakikinig. Sumasabay sa yung manood ng telenovela. Nakikiiyak sa'yo. Kaya tinan nyo, pag ganun ang asawa nyong lalaki, walang barkada yung asawa nyong babae. Naalala ko nga nun tinanong ako ni Pastor, bagong kasal pa lang kami, mga few months pa lang. Sabi niya, Mama, sinong best friend mo? Sabi ko, si Lord. Hindi, bukod kay Lord. Yung Bible ko. Sino yung best friend mo? Sabi ko, syempre ikaw. Asawa kita sino pa bang pinakamalapit na kasama ko ngayon? Sabi ko, di ikaw. So, tumahimik na siya. Gano'n naman lalaki, sagutin mo lang, tapos na Pero ang haba pa ng sagot ko, no? Ganon kami. Ayan. Bakit? Kasi minsan we share thoughts. Nagtatanong siya, sasagutin ko. Nagtatanong ako, sasagutin niya. Yun. We need to share thoughts. Kaya nga yung beliefs, kaya nga po sabi ng Lord, huwag ka makipamatok sa di mo kapananampalataya. Hindi lang po ito sa couples applicable, marrying sa pag-aasawa, kundi sa kaibigan. Hindi naman po ibig sabihin pareho kayong Christian, siya na. Pinagpipray po yan. Ayan. So, beliefs, opinions, may mag-asawang magkaiba di ba? Ng opinion. Kami po magkaiba po kami ng kulturang mag-asawa kasi magkaiba kami ng pamilya, no? But then may common factor po kami. Sa palagay niyo, ano yung common factor namin? Si Jesus. At saka po ito. Ito po. Ayan. Ito po yung common factor namin. Pag hindi kami mag-agree, sasabihin ni Pastor, ano ba yung much better? Pag-pray natin. Ayan. So, mamaya po yung prayer na yan. So, opinions, ayan. Kaya sabi ko noon, sa Dampalit, sabi ko, we don't quarrel. Kaya nga sabi ko, wala kaming platonic love. Nalungkot sila, wala kaming platonic love. Parang nag-isip sila, bakit wala silang platonic love? Sabi ko, talagang wala kami noon. Ano yung platonic love? Si Ate Ningning, alam mo yun, nandun kasi siya Yung lumilipad na plato. Ayun. So, tumawa ulit sila kasi akala nila may kulang sa aming love relationship, no? Platonic love. Yun. Hindi po kami nag-aaway tapos naghahagisan kami. Nag-uubusan kami ng gamit sa bahay. No, we don't do that. Bakit? Sayang. Ba't ka magbabasag? Di ba? So, opinions, we discuss but we never quarrel. Diba? Sabi ko matalino tong napangasawa ko Bakit? Bago kami ikasal, sabi niya, talagang ilang days na lang, tinanong niya ako. Pero tawag niya na sa akin noon, Mama. Sabi niya, Mama,
Pag mag-asawa na tayo, sino masusunod? Kasi alam niya yung personality ko is strong. Dominant ang personality ko po kasi supervisor ako sa trabaho. So, minamanage ko po mga mason na lalaki. Malalaki, no? Malalaking lalaki. So, alam niya kung paano ako mag-deliver ng words. Sino masusunod sa ating dalawa? Sabi ko, syempre, I will say my opinion, but you will be the last to judge. Yan. Ikaw ang magpapasya sa huli. Bakit? Matalino din ako Pag nagkamali siya ng pagpapasya, hindi ko kasalanan. Di ba? Kasalanan niya. Kasi yun ang gusto niya Di ba? Di ba? Ganun lang yun Palitan lang yan No? So, you need to have opinions, dreams. Ayan. Sabay po kayong nangangarap. Bagamat minsan magkaiba yung pangarap nyo. Pero sa huli, alam nyo po, napakahalaga talaga ng prayer. Ayan, maging sa opinion, dreams, and meaningful conversations. Meaningful, meaning, ako kasi nagtatanong kay pastor lalo na kapag nag-aaral ako, Papa, bakit ganito? Pag question ganito, ano sagot? Ganyan, ganyan. So, nagko-converse kami. Minsan, mga political issue, hindi po ako mahilig magbasa ng politika. Pero sa kanya ko nadidinig yan, tsaka sa mga anak ko. Pero nakikisama ko. Nakikihalo ako by asking questions. Kaya, bahagi pa rin ako, nagkakaroon ng meaningful conversation sa family. Mahalaga po yan. Hindi lang po kayong dalawa, kundi dapat naisasama nyo pati yung mga anak nyo. And you can learn from them. Ako, marami akong natututunan sa mga anak ko lalo when it comes to social media. Ayan. Hindi po ako kasi mahilig makinig ng chismis sa YouTube or whatever. Experiential, physical intimacy. Ayan, pangatlo. Closeness through physical touch, bodily presence, holding hands. Kayo po bang mag-asawa? Sino na ang 50 years dito? wala yata. No? Yung 10, 20, 30, kami po ni Pastor ay 39 years and counting. Alam po ninyo, isa sa bagay na napansin namin, saan man kami tumira, ilang beses dito lang sa Caloocan, 2 beses kami naglipat dyan. Pangatlo po yun. Iba pa yung lipat-lipat namin. Pero hindi po ako nangangapit bahay. No, hindi pa ako mahilig mangapit bahay. Alam ng mga naging kapitbahay ko yan. Kaya lang, tuwing aalis kami sa isang lugar, nalulungkot sila. Ayan. Pero nagsasabi, si Ate Christy, ilang taong kong kapitbahayan, sabi niya, alam mo ate, natutuwa sila sa inyo. Bakit? Sabi ko, bakit? Kasi simula daw nung matira kayo, hanggang sa umalis, hanggang sa ngayon, ganun. Pag nakikita kayong lumalabas ng gate, lagi kayong magka-holding hands ni Pastor. Ganyan. Sabi daw ng mga kapitbahay na, yung mag-asawang niya, no, parang laging sweet. Kasi hindi nila kami talaga nadinig na nag-away, tumaas ang boses. Never. No. Pagka nadinig yung malakas ang boses ni Pastor tsaka ako, pinapagalitan namin yung mga anak namin. Nagsisermon po yun sa bahay, pero seldom po yun mangyari. Ayan. So, hindi ako mahilig mangapit bahay, pero feeling ng kapitbahay namin, close sila sa amin. Kaya nung umalis kami dito sa Pisamora, tama no, Pisamora dito, pati halaman ko, hinihingi nila, iwanan mo naman ako ng halaman mo. Ganyan. Pero hindi ko siya ka-close. Sabi niya na, kasi natutuwa ako, bakit ang gaganda ng halaman nyo? Sabi niya gano'n. So, nandun po yung meaningful conversation, no? Physical intimacy, yung closeness through
physical touch, bodily presence, ayan, holding hands, hugging, affection, sexual expression in marriage. Ayan. Sorry to say, magkaiba po talaga ang babae at lalaki. Lalo na po pag nagkakaedad. That is the reality. Pero madali pong pasayahin ng babae. So, umattend po kayo mamaya. So, hindi po dapat nawawala yung affection, hugging, yung pagyakap. Nakakalungkot po na yung best friend nyo, lagi nyong niyayakap. Pero yung asawa nyo, hindi nyo niyayakap. Minsan may nagsabi sa akin, alam mo sister, yung asawa ko tuod. Lalaki po nagsabi niya. Babae yan. Alam mo yung asawa ko tuod. Hindi po siya taga dito, ibang church. Kaya yung yung affection namin sa isa parang lumalayo, parang hindi na kami parang mag-boyfriend, ganyan. Sabi ko, alam mo na palang kailan mo pa nalamang tuod ang asawa? Matagal ng panahon. Sabi niya, matagal na palang panahon eh. Di ikaw ang kumapit sa tuod. Di ba? Ano po yun eh? Anong hihintayin mo sa tuod? Kung hinahanap mo yung yakap, di ikaw ang yumakap sa tuod. Mag-ala orchids ka. Di ba? Yung orchids, pag kumapit sa tuod, ano nangyayari? Gumaganda siya, di ba? O, gusto niyong gumanda? Learn from the orchids. Okay. So, yung affection, yung sexual expression in marriage, it will lessen. The truth, it will lessen. But then, hindi po nawawala yun. Ayan. Attend na lang po kayo mamaya. Experiential intimacy. Ayan. Closeness through shared activities and life experiences. Yun nga ho, nagkakaroon ng problema, iba yung lalaki sa babae. Ang babae ho makwento, ang lalaki hindi. Pero natutuwa po kami kapag kinukwento nyo kung ano yung nangyayari sa inyo. Minsan po nagkukwento si pastor, pero hindi madalas. Lalo na kung tungkol sa problema, hindi mo siya madiding ganon. Yung problema niya sa labas yun. Gusto niya yung sa bahay lang. Ayan. Pero yung masasayang bagay, kinukwento niya. Lalo yung mga nakakatawa. Ayan. Kaya pareho kaming tumatawa. Ayan. Yan, si ganito. Sabi niya, ganito, ganyan. So, nagkakaroon kami ng intimate communication. Siyempre, iba yung paglalaki nagkwento, di ba? So, experiential intimacy, yung bang mga experience, ganyan, life experiences. Bakit? Nakikita din po yung parang ganito. Pagkasama po namin yung ibang mga pastor, as we travel, kasi minsan ang biyahe namin, pagbaba namin ng pier, 4 to 6 hours para ma-reach namin yung isang destination, lalo na sa Mindoro po. Nagkukwentuhan kami. Di ba, si pastor kasi hindi siya makwento. Ako makwento ko. May mga pastor na makwento. Ako ang nagkukwento. Pagkatapos nun, masaya silang kasama kami. Bakit? Hindi man si pastor ang makwento, ako makwento, pero ang kinukwento ko, yung kwento ni pastor. So, sa palagay nyo, ano dating nun? Ang dating sa kanila, may intimacy yung relationship namin. May alam ako tungkol sa asawa ko. Diba? Isang bagay po yun na encouraging sa iba. Diba? Na yung relationship nyo, kasi yun po yung prayer ko nung kabataan ako. Sabi ko, Lord, ayaw ko na magkaroon ng asawa na hindi kami magkakaroon ng malapit na relasyon. Na yung mag-aaway, ayaw ko po ng ganon. Gusto ko nag-grow kami spiritually. So kaya nga sabi, you shared activities and life experiences. Spiritual intimacy, closeness through shared faith and values. Ano po yun? Praying together, nagpe-pray po ba kayong magkasama ng asawa mo, ng partner mo? Worshiping together,
growing together towards God. Ayan. Alam niyo po yung praying together, sabi nga po sa Matthew 18, 19, 20, ito po yung mahalagang bagay na hindi dapat ma-miss out ng mag-asawa. Ano yun? Yung praying together. Sabi nga po sa Matthew 18, 19, wala po sa PowerPoint to. Can you, yung Matthew 18, 19, or Matthew 18, 18 to 20. Ano nyo ba yun? Tech. Ayan. Kasi kasama po yun sa spiritual intimacy. Pareho po kayong Christian, pero hindi po kayo nagbabasa together. Nagpe-pray together. Meron po ba tayo? Kaya ba? Matthew 18, 18 to 20. Maganda po sa English eh. Ito po sa Tagalog. Tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa, ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot ninyo dito sa lupa, ay ipahihintulot sa langit. Tandaan din ninyo. Sa Bible study po, kapag nagturo si pastor, may nakalagay na tandaan ninyo ito. Tandaan. Remember this, mahalaga po yun. Huwag po nating imi-miss out. Kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, naroroon akong kasama nila. So kung hindi po natin to ginagawa, hindi po huli para gawin ninyo. Ayan. So, hindi po huli para gawin natin ito. Bakit? There is power in praying together. Ayan. Lalo na po patungkol sa pamilya. Kaya nga po kasama dito sa intimacy yung intellectual, physical, experiential, nagsisharing po kayo na mag-asawa. So you can grow together. Hindi yung mas nauuna yung lalaki, nauuna yung babae. Pero okay lang po mauna ng bahagya ang lalaki, no? Kasi siya naman po yung head of the family. Pero mahalaga po yung praying together. Bakit? Ano pa ba yung benefits ng praying together? Unity and intimacy. Nag-a-align po yung couples with each other. Nagiging isa po yung nyo. Sabi nga, let's agree together when we pray. Diba? Nag-a-agree po kayo, nagkakaroon po kayo ng alignment or connection. Ayan. Sino nakapanood ng pelikulang Alien? Yun yung po yung pinakasikat noon nung bata ako. Yung ganon. Diba? Kaya nauso yung align. Ano po ibig sabihin nun? Every time na nagko-connect yung point finger nila nung alien tsaka nung bata, nagkakaintindihan sila. So, praying together help us to align or connect to each other. At hindi lang yon, nako-connect po tayo as one kay Lord. Ayan. So, kaya nga po yung connection nyo na sa Panginoon nagiging malinaw. Ayan. Overcoming challenges. Ayan. Overcoming challenges. Act as a shield against division. Ayan. Pag nag-aaway na po kayo, anong ginagawa nyo? Dapat isa magtatahimik na lang. Alam nyo po, pag mainit ang ulo, si pastor hindi perfect yan, umiinit din ang ulo niyan. Nung bago pa lang kaming kasal, pag mainit ang ulo niya, hindi po ako kumikibo. Sabi niya, bakit hindi ka nagsasalita? Ganyan, ganyan, ganyan. So, nasanay siya sa akin na kapag galit siya, hindi niya alam, ayaw kong sabayan yung init ng ulo niya. Kasi, what will happen? Diba? Mag-aaway lang kayo. Ayoko nga ho nang nag-aaway. Ayan. So, kaya,
Pakihawak niyang hapo to. Meron kasi ako titingnan dyan mamaya eh. Since na-share ko na siya, yung intimacy. No? Ano sana ako? Ayan. So, overcoming challenges. Ayan. So, imbis na minsan may nangyari po sa amin. Nag-aaway po yung, buntis po ako kay Jonel noon. Ang laki na ng tiyan ko, siguro mga 8 or 9 months na rin siya. Minsan po doon kami natutulog sa parents ko. Sariling buhay ko na lang po. Nagkaroon ng hindi magandang diskusyonan sa bahay. Nasa taas po kami, nasa baba. Si pastor, hindi rin siya sanay sa nag-aaway. Common yun. Sabi, common naman yun Okay, sige, common. Buntis nga po ako. So, kinakabahan siya. Baka ma-stress ako. Hindi pa naman uso stress nun. Ayaw niya maapektuhan yung baby sa tiyan ko. Sabi niya, halika, uwi na tayo sa amin. Magulo dito. Hindi po ako kumikibo. Alam niyo, nakita niya, natahimik lang ako, tapos nagre-rebuke ako. Sinabayan niya po ako sa prayer ko. Alam niyo, maya-maya, tumahimik ang buong paligid. No? Kasi bakit? Yung challenges in life, kahit na hindi mo alam yung gagawin mo, ito ho yung power of praying together. Ayan, hindi nyo alam ang gagawin nyo, saan kayo kukuha ng pambayad, mag-pray po kayo together. Shared faith builds foundation of trust and reliance on God. Kung pareho po kayo, kaya po yung mga nasa online, wag po kayong maiinis sa mga asawa nyong lalaki o sa asawa nyong babae. Kapag sinisharean po kayo, mga couples, mga asawa, ng patungkol sa Panginoon. Bakit? Having the same faith, hindi po natin namamalayan, nagbibuild po tayo ng good foundation. Hindi lang po sa atin, kundi sa mga anak natin. Kasi hahanapin ng mga anak natin how we deal with our relationship. Tinitingnan din po ng mga anak natin yan. Tsaka madali pong mag-sermon kapag kami nagka-problema. Pwede mong sabihin sa anak mo, nakita niyo ba kami ng papa niyo na ganyan? Bakit ganyan ang ginagawa niyo? 'Di ba? Ang bilis ng counseling, Mutual support encourages praying for each other's needs and spiritual growth. Sino po ba hinihintay niyong manalangin sa inyo? Kapamilya nyo o ibang tao? Di ba dapat nagsisimula within the family? Ayan. So, yun po yung benefits ng praying together. Hindi lang po ng mag-asawa, kundi ng buong pamilya. Nakakatuwa po kasi minsan senior ni pastor, di ba? Hindi man kami magkakasama ng mga anak ko. We try to pray together through chatroom. Ayan. Basta nag-green po yung chatroom namin sa gabi, lahat po yan nagbubukas. Kahit yung anak kong naka-online nagtatrabaho, o-open niya yun. We pray together as a family. Ayan. So, gayon ding mag-asawa. Si pastor, pag nasa ibang lugar siya, papasok pa rin siya. So, we pray kahit naabutin kami ng 10, 11, basta magagalit po si pastor pag hindi kami nag-pray. Pag wala siya, sasabihin niya, nag-pray ba kayo? Ayan. So, kasi minsan wala siyang signal sa lugar na walang signal. Pero, he see to it na check kami kung nag-pray kami. So, prayer lang po yun, chine-check ka pa ng pastor mo, So, mahalaga po yun. Bakit? Kasi it strengthen, yung trust, yung foundation ng pagtitiwala sa isa't isa naroon. Ayan. Okay. So, we have first established an intimate fellowship with God. How close you are to Him. Ito na po yung niya. How close you are to Him. Gaano ba tayo kalapit sa Panginoon? Na malaki po ang kinalaman ng ating relasyon sa Diyos.
sa pagtugon sa ating mga panalangin. Ipinangako ba ng Diyos ang tutugunin niya ang lahat ng prayers ng sino man? Okay. Sabi po sa John 15:7, kung nananatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo anuman ang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo. Okay. So yung talata po nito, nagpapahayag ng magandang pangako ng Diyos, but in the Bible, every promise has a premise. May basehan at may batayan. Bawat pangako ay may dahilan ang Diyos. God promises to give us what we ask for kung tayo'y may tama at tapat na relasyon sa Kanya. In every promise God had made, may mga gagawin muna tayo. Bakit ganon? Okay lang yun. Tayo ngang tao bago tayo magbigay ng kahit na ano, may dahilan. Di ba? Kaya, sino ang unfair? Tao o ang Diyos? Kaya lang, kadalasan sinasabi ng tao, unfair si Lord. Sa palagay no, totoo ba yung statement na yun? Unless we have first established an intimate fellowship with God, it is impossible to have a close, intimate relationship with Him, with people around us, and even the blessing that it has. Kung wala po tayong intimate o malapit na relasyon sa Panginoon, kaya tayo nagkakaroon ng problema sa mga taong nasa paligid natin Di ba? Hindi tayo madaling, ano tawag nila doon? Hindi natin madaling mahuli yung ugali ng iba. Di ba? Hindi tayo nagiging open. Hindi ako masyadong open. Konti lang. No? Pero, sabi ko nga, when you talk to me, I will talk to you faithfully. Pag hindi ka nagtapat sa akin, hindi ko po kasalanan yon. Ayan. Kaya kung minsan sinasabi na, ate, naniwala ka doon. Wala naman akong problema. Wala akong problema doon. Kinausap niya ako, sinagot ko siya. Kung hindi man siya naging totoo sa sinabi niya sa akin, hindi ko problema yon. Ayan. Kaya lang, huwag siya mag-expect na makikita niyo yung katugunan na gusto niyang hinahanap niya. Kapag lumakad tayo, so una, dinideny ba natin o itinatanggi ba natin? Ito yung una Pag meron po tayong malapit na relasyon, ito po yung una na dapat nating i-check sa sarili natin. Ano yon? Itinatanggi mo ba o hindi mo inaamin ang iyong mga maling gawa o nagawa kahit alam mong nagkamali ka? Madalas po, iwas pusoy. Tawag nila doon, di ba? Iwas pusoy tayo. Ano yun? Marami tayong dahilan. Marami tayong katwiran. Parang sabi nga ni Pastor, gina-justify natin yung mali na nga, gina-justify natin. Parang ganito, kaya ko lang naman nagawa kasi sabi niya ganito. Ayan, may sinisi ka ng iba. Pero alam niyo mo, when we talk about intimacy, parang haharap tayo sa Panginoon. Ito nga po yung, bakit ba hindi natin magawa ito? Sa ibang tao, binubukas natin yung sarili natin. Pero bakit sa Panginoon, hindi natin binubukas yung sarili natin? Wala namang makakadinig nun. At walang magchichismis. Effective ba yun? Ayan, pag tinanong niyo sa akin, effective ba yun, ate? Balik tayo. Tinanggap mo ba si Lord bilang Panginoon at sariling tagapagligtas? Do you believe in God? Do you believe in Jesus? Do you believe that God is greater than anything? Ayan. Alam niyo po, bago natin buksan yung sarili natin, kahit na kanino, kay pastor o sa akin, ibukas niyo muna po yung sarili natin sa Panginoon. Why? Ako po, yun po yung natutunan ko sa Panginoon Sa totoo lang po, wala akong masabing best friend kay pastor na pangalan. Kasi wala po talaga akong kinonsider na best friend na tao. Bakit?
Kasi ayoko pong machismis. Isa pong ethics ng asawa ng pastor, hindi ka pwedeng magsabi kahit kanino. Kasi marami po akong lihim na tinatago. Unethical po sa amin ang magkwento ng buhay ng may buhay. Kaya kung mapapansin nyo, hanggang ngayon hindi ko po alam kung sino kayo. Hindi po ako katulad ng iba. Saan ka nag-aral? Saan ka nagtatrabaho? Ano ginagawa mo? Ano sweldo mo? Kayo natatanong nyo yun, ako hindi, di ba? Nadinig nyo ba ako? Wala po akong tinanong sa inyo na gano'n. Kung mabanggit ko man yun sa conversation, kasi kailangan. Saan ka ba nagtatrabaho? Kaya pala. Pwede ko po itanong yun. Pero personally, hindi po ako mahilig mag-usisa ng buhay ng may buhay. Kasal ka na ba? Hindi hindi ako nagtatanong ng gano'n. No. Kasi nga po, ito po yung kailangan nating aminin sa sarili natin, maging open tayo sa Panginoon. Alam niyo po, mas madali po ito When we talk about intimacy with God, i-open mo yung sarili mo sa Panginoon. Panginoon, ito po ako. Masama po loob ko, kasi ganito, ganyan. Sa Panginoon na lang po kayo magkwento. Alam niyo po, effective po yan. At i-comfort po kayo ng Lord. Kaya sabi ko sa inyo, Sister Nene, asawa mo naman, pastor. Bihira po kaming mag-usap tungkol sa mga bagay na personal. Tsaka sa mga problema. Sa totoo lang po, hindi ako mahilig magsabi ng problema kay pastor. Seldom po yun. Kung kailangan lang, kailangan. Bakit? Bakit ko pa sasabihin sa asawa ko? Solved na pagkatapos ko mag-pray. Kaya nga po sinasabi ko, iba yung commitment ng asawa ko, iba yung commitment ko sa Panginoon. Hindi ibig sabihin, asawa mo, pastor, malapit kayo sa Diyos, hindi po ganon. No? Kundi mismong ikaw, sa sarili mo, dapat open ka sa Panginoon. Kasi yun po yung intimacy with God. Confession is simply being honest with God and saying, God, you are right and I was wrong. I admit my mistake and failures. Please forgive me. Alam nyo, mahirap magsabi ng sorry ng buo sa kalooban mo, di ba? Pero pag naranasan mong humingi ng tawad sa Panginoon in a simple way, Lord, narito po ako, nagkamali ako. Binubukas ko po yung sarili ko sa iyo. Hindi na po natin kailangang isa-isahin yon. Bakit? Alam ng Lord kung ano yung mga lihim natin, kapatid. We just admit it. Aminin lang natin sa Panginoon, Panginoon, nagkamali po ako. Alam mo yung buhay ko at sinusuko ko to sa iyo. Kalikutin mo, baguhin mo yung buhay ko. Di po ba? Ganun po kasimple. Hindi katulad sa tao. Ano ba kasalanan mo? Ano nangyari? Ganito. Di ba ang haba? Pero pag sa Panginoon tayo, nagkaroon ng malapitan, inamin natin yung sarili. Parang ipinakilala natin, binukas natin yung sarili natin sa Panginoon. And God will do the rest. Pangalawa, binabaliwala mo ba ang aral at prinsipyo ng salita ng Diyos? When we read our Bible, God speak through it. Ayan. Kaya kadalasan, nahihirapan po tayong malaman ano ba yung kalooban ng Panginoon. Kasi hindi po tayo lagi nagbabasa. Ayan. Sabi po sa 1 John 3:19-22, sa ganitong paraan nalalaman nating tayo ay mula sa katotohanan at ang ating puso ay magkakaroon ng katiyakan sa harapan niya. Di ba? Ang ganda, no? Madalas natin itong nababasa. Pero sabi nga dito, nalalaman nating tayo. Tinan nyo, kaya ang una, magkaroon ka ng malapit na relasyon sa Panginoon. Para malaman natin, malaman nating tayo ay mula sa katotohanan at ang ating puso ay magkaroon ng katiyakan sa harapan niya. Kapag hinatulan tayo ng ating puso, ang Diyos ay lalong higit kaysa ating puso at alam niya ang lahat ng bagay.
Mga minamahal, kung hindi tayo hinahatulan ng ating puso, may kapanatagan tayo sa harapan ng Diyos. At anuman ang ating hingin ay ating tatanggapin. Ayan. Meron pa ba po bang panalangin na hindi kayang tugunin ng Lord? Sa verses po na yan, malinaw na po yun eh. Di ba? Malinaw po yan. Kung kilala natin ang Panginoon sa buhay natin, yung puso natin, panatag tayo, naghingi na tayo ng kapatawaran sa Panginoon, at si Lord naman hindi siya maramot magpatawad. So, it is by faith pa rin po, pananampalataya, pagtitiwala, paniniwala pa rin sa Panginoon na kung ano yung sinabi niya, gagawin niya. Di po ba? Simple lang po ito eh. So, sabi, mga minamahal, kung hindi tayo hinahatulan ng ating puso, may kapanatagan tayo sa harapan ng Diyos, at anuman ang ating hingin, ay ating tatanggapin mula sa Kanya, sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Kaya nga ako sa number 2, sabi, binabaliwala mo ba ang mga aral at prinsipyo ng salita ng Diyos? Sabi nga daw ilang libo yung pangako ng Diyos, pero ilan sa mga ito lang ang ginagamit natin to claim the promise of God. Sabi niya, sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na nakakalugod sa Kanyang paningin. Kapatid, may panalangin ka bang hindi natutugon? Ang tanong, isa po sa mga self-evaluation to Have I opened myself to God? Naging tapat ba ako sa Panginoon? Sinusunod ko ba yung panuntunan ng Diyos? Ginagawa ko ba yung gusto ni Lord na gawin ko? Tatlo lang ho yun At sabi nga dito, sigurado ka na tutugunin ng Lord yung panalangin mo. Siguro kung minsan, alam nyo ngayon, nagfo-flow po sa isip ko yung mga problema ng iba na alam ko. And some of you, mahirap po talaga yung sitwasyon nyo. Hindi ko po ikakailayon. Minsan po may nakausap ako. Sabi ko, ayokong magsalita, pero mas alam nyo kung ano yung buhay niya. Miski ako, hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Pero, please, encourage them to be closer with God. Kasi wala sa atin ang sagot, kundi nasa Panginoon ang sagot. Hindi pwedeng hindi ibigay ng Lord sa taong nagtatapat sa Kanya. Imposible po yun. Kaya nga sabi ni Lord, kung yung masamang ama nagbibigay ng tinapay sa anak niya, ako pa? Who is God to you? Kung kilala natin ang Lord, we can claim nothing is impossible with you. Walang panalangin na hindi kayang tugunin ng Panginoon. Additional, Panginoon, sinusunod ko po. Tingnan nyo, di ba, may kabataan. Paano po ako, di ba, sabi ng Lord, sige, ipagbili mo yung mo, ganito, pamigay mo. Hindi niya nasunod. May mga bagay kasing pinagagawa si Lord sa atin. Baka meron namang pinagagawa sa iyo, kapatid, ang Panginoon. Hindi mo pa nagagawa. Kaya nade-delay yung sagot niya sa iyo. Bakit? Kasi gusto ng Lord makita natin, matutunan natin na kapag tayo'y lumalakad sa Kanyang presensya, pangunguna, nandun lagi ang tugon. Hindi magiging mahirap para maranasan natin yung pagpapala niya. In every promise, there is a premise. Sabi nga po dito. Pangatlo, gusto mo bang talagang alamin at sundin ang kalooban ng Diyos para sa buhay mo? Ayan, tanong po yun. Sabi sa 1 John 5:14-15, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban
At dahil alam nating pinakikinggan nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. Alam niyo po yung talatang to, it reinforce o nagpapatunay doon sa unang mga binanggit natin. Kung mapapansin nyo, 3 beses binanggit yung alam natin. Parang si Pedro, sabi ng Lord, Pedro, mahal mo ba ako? Opo, Lord. Pedro, mahal mo ba ako? Diba 3 beses niya sinabi? Ganon din dito, kung mapapansin nyo, 3 beses binanggit. Alam natin na ano daw? Una, hindi tayo nag-aatubaling lumapit o mag-pray kay Lord. Kasi alam nating ibibigay niya anumang hingi natin. Tingnan nyo, sabi, anuman. Diba? Tapos, anumang hingi natin kung ito'y naaayon sa kanyang kalooban. Yes po agad yun. Kung alam natin ang salita ng Diyos, katulad natin kanina, sabi kanina, no? Binabaliwala mo ba salita ng Diyos? Kung hindi mo binabaliwala, check po tayo. Diba? Una, ano ba yung una? Natanong? Pangalawa yung binanggit ko eh. Tinatanggi mo ba na hindi mo inaamin ang iyong maling nagawa? Kung hindi, gawin po natin ngayon nun. Kung nagawa na po nating ilapit ang sarili natin, humingi na tayo ng tawad sa Panginoon, check na po tayo doon. Kaya alam natin, meron na tayong confidence to come in God's presence. Di ba? Tapos sabi dito, ngayon, naaayon sa kanyang kalooban. Basta yung prayer mo tama, sabi nga ni Pastor, pag tama yung prayer mo, sigurado yun yes. At dahil alam nating pinapakinggan nga niya tayo, alam nating ibibigay niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. Meron pa po bang mahirap para sa Panginoon? O tayo ang may kahirapang mag-move o sumunod sa Panginoon? When we ask according to God's will, then we have confidence in prayer and we know He's going to answer. Alam niyo po yung binabanggit ko ngayon, kasi binanggit ito ni Pastor yung confidence. Nami-miss out po natin, tayo po, tumanggap na tayo sa Panginoon, anak na tayo ng Diyos. Pero yung kumpiyansa natin, yung confidence natin to come before God, bakit mabuhay? Baka naman wala tayong talagang malapit o intimacy with God. Ayun. Just like Jesus loves. Yung pag-ibig ng Lord. Di ba? Ano ba pag-ibig ng Lord? No condition. Agape love. Heavenly love. Ano po yun? When we talk about agape love, I can forgive whatever sin you have. I can love you whoever you are. I can understand you whatever is the situation. Come to me and rest in my presence. Gusto ng Panginoon magkaroon tayo ng kapayapaan sa puso. Gusto ng Lord, managana po tayo. Ang tanong, nagkulang pa po ba ang Diyos? O wala tayong kumpiyansa sa sarili natin na tayo ay nasa tama? Ayan. Hindi lamang dapat natin sabihin sa Diyos, O Diyos, kalooban mo ba itong ginagawa ko? Kundi, O Diyos, tama po ba at ayos ang puso at relasyon ko sa iyo? Habang ginagawa ko ang kalooban mo. God gave us His Word, the Bible, so we can get to know Him and live out His will. He also gave us His Spirit to live with us, guide us, and to establish an intimate fellowship with Him. And that's a great source of encouragement. It shows He wants us to succeed
at doing the things He asks us to do. Gusto ng Lord managumpay po tayo. Hindi po magbibigay ng utos o bagay na ipagagawa ang Diyos sa atin na mahihirapan na tayo at hindi natin kayang gawin. Binibigay po sa atin ang mga pagsubok for us to be victorious. And we can say at the end of the day, thank you, Lord. Kaya ko pala. Sa sandali tayo'y magbulay-buyin na ating buhay, let's ask ourselves with these heart-searching questions. May karanasan ka bang hindi ganap ang iyong pagsunod sa Diyos? May mga bagay po ba tayong hindi nasusunod sa Panginoon? Ano ang reason ng iyong ikinatwiran sa iyong hindi pagsunod? Parang yung sinabi ni Pastor, Pastor, wala akong makitang maganda sa church, kaya sa labas ako kumuha. Ganon. So, simple po yun. Kaya ano nangyari? Sa una lang po yun. Pero pag mali ang pagpili natin, sabi nga, love is a choice. Pag malito po tayo ng pagpili, habang buhay pong sentensya yan sa buhay natin. Di ba? Ano naman ang pagkakaiba na nakita mo nang mamuhay ka na in harmony with God and you pray with confidence? Nakita na po natin ba kung paano gumalaw ang Panginoon sa buhay natin? Bakit hindi po tayo maging consistent? Subukan nating patuloy na humakbang ayon sa hakbang na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kasi gusto ng Lord, maging mananagumpay po tayo, whatever aspect o whatever we do in our life. Gusto ng Diyos, managumpay tayo. Totoo po, mahirap kasi nasanay tayo sa buhay ng mundo at makamundong bagay. Pero siguro naman, kapatid, hindi mahirap humakbang ng may pananampalataya na kasama mo ang Panginoon. Mamili po tayo. We go on our own way. Bahala ka sa sarili mo dahil yun ang gusto mo. O gagawin mo yung gusto ng Panginoon at sa dulo nun, nandun yung inaasahan mo. Kasi when you go on your own way, walang katiyakan po yun. Unless on the middle of your journey, makuha mong tumawag sa Panginoon, Lord, I give up. Hindi ko po ma-reach. Hindi ko po maabot yung gusto kong abutin. Dahil nakita ko, nag-iisa pala ako. Di ba ang layo na ng nilakbay mo, pagkatapos hindi mo pa maabot yung gusto mong abutin? Tsaka mo lang makikita, nag-iisa ka pala. O doon sa nahihirapan ka, pero alam mo, ang Diyos kaya kanyang buhatin kapag ka napapagod ka na. Mayroon na po ba tayong malapit ang relasyon sa Panginoon? Na-develop na po ba yung Christ-likeness love in our hearts? Sabi ko nga po, no ifs. Walang if sa Panginoon. No doubts. Walang pag-aalinlangan. Kapatid, God is not unfair. He is always just. Ano man ang hilingin mo, kaya niyang gawin sa'yo. Iyan ay nakadepende kung gaano mo kakilala ang Diyos sa buhay mo. Can you say, God, you are great. You are mighty. You are holy. Nothing is impossible with you. Pag binanggit po natin sa Panginoon yun,
God is grateful, no? I know God is grateful. Laging laan niyang ibubukas yung kanyang kamay para ibigay sa atin. Bakit? Kung tayo po may confidence sa Panginoon, may confidence din ang Panginoon para ibigay sa atin at ipagkatiwala sa atin ang bagay na hinihiling natin. Amen. Hallelujah, Jesus. Praise the name of the Lord. Glory, Jesus. Praise your name. Hallelujah, Lord God. Hindi na po ako mag-altar call. Bawat isa po sa atin, kailangan po natin maging malapit sa Panginoon. Kahit na po sabihin yung, active naman ako ngayon, ate. Okay naman ako ngayon, Sister Nene. Pero ang gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng consistency sa kanyang relasyon. Araw-araw, bawat hininga natin, lumalabas sa ating bibig at sa ating puso't kaisipan that we need God's presence in our lives. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, Lord God. Lord Jesus, I hope and pray that I may always establish an intimate relationship with you and help me to follow your will and obey your commands wholeheartedly in your precious name, Lord Jesus. Patuloy mo pong tulungan ang bawat isa sa amin, Panginoon. Higit na ikaw ang nakakakilala sa bawat isa. Lord, kung kami man po ay nakakalimot kung minsan sa aming relasyon sa iyo, isinasantabi ka namin, Panginoon, sa aming buhay. Dahil feeling namin malakas kami, feeling namin kaya naming tugunin lahat ng bagay sa aming buhay. Lord, forgive us. Patawarin mo po kami. Kung minsan marami kaming kaabalahan, Panginoon, nauuna ang mga bagay na hindi importante sa buhay namin. Ikaw pala ang dapat naming laging inuuna sa buhay namin sapagkat ikaw ang pinaka-importante na lagi naming kasama sa buhay, Panginoon. Lord, sa mga bawat isa sa amin na may kagulumihanan ng isip, hindi alam ko ano ang gagawin. Lord God, mangusap ka po, Lord Jesus. Let your Spirit, Lord, fill our hearts and minds with wisdom that comes from you, Lord God. Bigyan mo po ng espiritual na pangunawa ang bawat isa sa amin. At pagnanasang espiritual na lalo ka naming makilala sa aming buhay. Lord, sa mga patuloy na nagtitiwala sa iyo, Panginoon, at patuloy na dumadalangin, Lord, yung hinihiling nila, Lord, tumatagal, Panginoon. God, bigyan mo po ng assurance ang bawat puso ng bawat isa, Panginoon. Bigyan mo kami, Panginoon, ng kumpiyansa, Panginoon, sa sarili. Ng confidence sa aming mga sarili, Panginoon. Na huwag kaming mahiyang humarap sa iyo, Panginoon. Iharap namin ang aming sarili sa iyong presensya, Panginoon. Buksan ang aming sarili sa iyong harapan upang maayos mo ang mga bagay na dapat mong ayusin sa aming mga buhay. Tulungan mo rin kami, Panginoon, matanggap yung katotohanan na may mga bagay kaming dapat isuko sa iyo, Panginoon, upang malaya kang kumilos sa aming mga buhay. Nang sa ganon, Panginoon, katulad ng sinabi mo, Panginoon, sa iyong mga salita, anuman ang aming hilingin sa iyo ay ipagkakaloob mo, Panginoon. Nothing is impossible with you, Lord God.
to those who trust and have faith in you. Lord, sa umagang ito, Panginoon, let your love flows in our life, Lord God. Hindi namin kayang ibigin ang hindi kaibig-ibig. Malibang maghari ang iyong pag-ibig sa aming mga puso. Help us to love like Jesus, Lord. Help us to understand how great, Lord, your love is. Kahit na mahirap para sa amin ang humakbang, bigyan mo po ng lakas ang bawat tuhod, paa ng iyong mga anak, Panginoon, na patuloy na sumunod sa iyong mga yakap, Panginoong Jesus. Yung yapak mo, Panginoon, na siguradong sundan, Panginoon. May katiyakan na magiging tama ang magiging kahinatnan, Panginoon. Lord, fill every one of us with your love. Fill us, O God, with your wisdom, Lord. At tulungan mo kami, Panginoon, na isuko ang lahat sa aming mga buhay. Kapatid, mayroon ka bang dapat isuko sa Panginoon? Can you stand and say to the Lord, Panginoon, naririto po ang buhay ko. I challenge every one of us. Masasabi po ba natin sa Panginoon? Makatatayo ka ba mula sa iyong upuan? At sasabihin mong, Panginoon, narito po ang buhay ko. Patuloy mo po akong baguhin. Yakapin mo po ako ng iyong presensya at tulungan mo akong maunawaan ang iyong layunin sa aking buhay. Kung ganyan ang panalangin mo, kapatid, let's stand before the presence of God. Hallelujah. Lord Jesus, hallelujah, Jesus. Let's spend a little bit surrender all. I surrender all. All to thee, my blessed Savior, I surrender all. Yes, Jesus. I surrender all. Yes, Lord. I surrender all. All to thee, my blessed Savior, I surrender. Yes, God. Hallelujah. Inialay ko
Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Sa pangalan ni Jesus, God, we come before your presence. Nakita mo, Panginoon, ang anak mo, Panginoon, na tumayo. At muli naming iniaala yung aming mga buhay sa iyo. Lord, make use of this life that you have given us, Lord. Patuloy mong gamitin yung bawat buhay ng bawat isa sa amin. Lord, salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat sa pagpapatawad. Patuloy ka pong kumilos sa bawat isa sa amin. At ikaw po ang patuloy na tumugon sa panalangin, pangangailangan ng bawat isa. Sa iyo muli namin tinitiwala ang lahat, pinagpapasalamat ang lahat. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen and amen. Thank you, Lord. Salamat po sa lahat ng mga biyaya at pagpapala ng ating salamat sa buhay at lakas na salamat meron kaming Diyos na nagmamahal sa amin. Yung Diyos na nag-aalaga sa amin. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Dalangin ko, Panginoon, ang patuloy na pagpapala mo sa bawat isa sa amin. Lord, patuloy na punuin mo ng pag-ibig ang puso namin. Patuloy mong punuin ang pag-ibig mo, Panginoon, upang ang pag-ibig na ito, Panginoon, ang maipadama rin namin sa lahat ng mga tao sa paligid namin. Upang sa pamamagitan namin, Panginoon, madama nila yung pag-ibig mo, Panginoon. Maging mabuti kaming aglagan mo, Panginoon. Maging mabuti kaming anak mo, Panginoon. Patuloy ka naming mabigyan ng kaluwalhatian sa buhay namin, Panginoon. Kalooban mo po, Panginoon, ang patuloy na maghari sa buhay namin. Hindi ang kalooban namin, Panginoon, kundi ang kalooban mo, ang patuloy na maghari, Panginoon. Patuloy mong pagpalain ang Caloocan Bethel, Panginoon. Patuloy mong pagpalain ang aming iglesia, Panginoon. Patuloy mong gamitin ang iglesia ito, Panginoon, upang maraming tao ang makakilala sa iyo, Panginoon. Maraming tao ang makalapit sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo ang aming pastor, Panginoon. Dalangin ko ang patuloy na pag-iingat mo sa kanya, ang patuloy na pagpapagaling, Panginoon. Patuloy mong hawakan ng iyong makapangyarihang kamay. Pagkaloob mo, Lord, sa araw-araw yung lakas, resistensya ang kinakailangan niya, Panginoon. Ikaw yung patuloy na tumugon sa pangangailangan ng buong pamilya. I-bless mo maging si Ate Nene, Panginoon. Patuloy mong gamitin yung buhay nila para sa iyong kaluwalhatian. Lord, patuloy na bigyan mo ng lakas si Pastor. Bigyan mo pa siya ng mahabang panahon na makapaglingkod sa iyo ng mayroong kalakasan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil alam ko hindi mo sila pababayaan. Maging ang bawat isa sa amin, salamat, Panginoon, dahil alam ko ikaw yung patuloy na mag-iingat sa amin sa paglabas namin ng sambahang ito, Panginoon. Ikaw yung mag-iingat sa amin at muli mo kaming ibabalik dito nang mayroong kalakasan na magpupurit muling sasamba sa iyo, Panginoon, sa loob ng iyong tahanan. Patuloy mong abutin ang pangangailangan ng bawat isa. Patuloy na kagalingan sa lahat ng mga may karamdaman. Patuloy na katugunan sa mga problema ng bawat isa, Panginoon. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat, Panginoon. At alam kong hindi maikli ang iyong kamay, Panginoon, para abutin ang pangangailangan ng bawat isa. Patuloy mong papagtagumpayin ang aming buhay Kristiyano, Panginoon. Ang aming spiritual life, Panginoon, bigyan mo lagi ng tagumpay. Patuloy kaming makapaglingkod sa iyo, Panginoon. Patuloy na magamit namin yung lakas namin, yung aming buhay na kaloob mo, Panginoon, magamit namin para sa iyo. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Nais ko lang pong kilalanin mga kababayan na nasa ating paligid. Taas po ang nakamay ng lahat po na involved sa ministry, women's ministry. Lahat po ng mga kababaihan. Alam niyo po, ito po yung araw po ninyo. Napakalaga po na kilalanin po natin ang kalagahan po ng kanilang paglilingkod. Isa po, sa grupo ng mga panalangin, mga prayer warriors, yung mga kababaihan po, mga prayer warriors natin.
Sa teaching ministry, ang mga kababayan po tinuruan, Panginoon, maging teacher, Bible school teacher, Sunday school teacher, at mentors at discipler. Isa pa ang gawain ng mga kababayan sa Women's Fellowship, sila po yung mga discipler, organizing with conference, leading small groups, counseling and mentoring. Kasama po natin sila, kapiling po natin sila sa maglilingkod na ito. Sa worship, creative ministry, sa choir and worship team, mga kababayan po, kilalanin po natin sila. Salamat po sa presence nila sa dance ministry, creative arts and media. Mga kababayan po, katulong po natin. Sa Mercy and Compassion, alam niyo po ang mga kababayan, namumuna po sa hospital visitation, feeding programs and care for widows and orphans. Mga kababayan po, kapiling po natin yan. Katuwang po na sa gawain ng Panginoon at maging po sa paglilingkod. Hospitality ministry, sa ating pong home, Bible studies, and yung nag-welcome po sa ating bagong mga bisita, at church event coordinator, mga kababayan po. Aktibo po mga kababayan sa ating church. Salamat po sa biyasa ng Panginoon kababayan nito. At maging po sa ating pong paglilingkod. Ang Assemblies of God po may mga pastor po tayong mga kababayan. So we discuss, we honor the leadership ng mga pastorang ito sa kabila ng kailan pong mga question na binabanggit po sa atin, bakit daw naglilid ng mga kababayan. Sa Panginoon po, meron po sa Old Testament, si Deborah po ay ginamit po judge ng Panginoon. Huwes po siya, peace leader po siya noong panahon na yun. Nangapanguna, nangaral, naging pangusap ng Diyos, naging salita ng Diyos po, kabilang po sa malingkod na ito ng Panginoon. Kalalanin po natin mga kabayan. Let's pray for this year, yung women's ministry, bago natin tanggapin basbas ng Panginoon. At natin po ipanalangin po mga kababayan sa pagkatang ito. Lahat po ng kababayan ng ministeryo na lingkod ng Panginoon na aktibo sa gawain po ng papakitas pong kamay. May the blessing of God the Father be with you. Hallelujah. Panalangin po natin mga kababayan ito. Lord God, salamat po sa ministeryo ng mga kababayan. Kapiling po namin ngayong umaga, O Diyos. Hindi po namin matatawaran kanilang paglilingkod para sa iyo, Diyos. Sila po'y kabahagi po ng gawain po, tagumpay nito. Nakasalalay po, Panginoon, sa iyong biyaya at kapangyarihan. Sa grupo din po ng mga kababayan, kapiling po namin, O Diyos. Salamat po sa kailang ministeryo, salamat po sa kailang buhay, salamat po sa kailang paglilingkod, O Diyos. Kailang katapatan, Panginoon, sa iyo. Salamat po sa kailang pagtugon sa iyong layunin, tawag sa kanilang buhay, Panginoon. Salamat po ng marami. Hiling po namin yung basbas sa kanilang pong buhay, maging sa kanilang kalagayan, Lord. Abutin mo po sila. Anong problema lang dala-dala, Panginoon, bilang ina ng tahanan, Lord, may mga problema sila marahil. Hiling po namin pagtugon mo po sa kanilang pangangailangan at kalagayan, O Diyos, sa pangalan ni Jesus Christ, our Lord and Savior King. We pray also for great provisions, promises to be upon them. Salamat po sa kalakasan, tagumpay. Direksyon mo, bigyan mo siya ng direksyon. Pangunan din naman, Panginoon, at patuloy na wisdom that comes from you, Father God. Lord, kinikilala po namin ng ministeryo ng mga babayang ito. Salamat po, Panginoon, sa kanilang pong buhay. Salamat po sa kanilang paglilingkod. Salamat po sa kanilang pagiging katuwang sa gawain mo po, Panginoon. Pinipuri ka namin, pinasalamatan din, dakila ka namin, Panginoon, sa buhay ng mga kababayang ito. May the glory and honor belongs to you, God. Lahat po tayo itaas natin ating mga kamay sa ating pong pagtatapos sa gawain ng Panginoon. Tanggapin ang bawat isa sa atin, ang basbas at bayaya ng pag-ibig ng Diyos Ama. Patuloy ang pagpapalad, biyaya at pagpapagaling ng Diyos Anak at patuloy ang pag-ibig sa kaliwan at patnubay ng Diyos Espiritu Santo sumating lahat ngayon at magpakailanman. Everybody say Amen. Amen, Amen, and Amen. God bless you po. God bless you. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magpalain po tayo ng Panginoon. Magkamayan po tayo bago tayo umalis sa gagawain ito ng Panginoon. God bless you, God bless you, God bless you. God bless you all. Salamat po sa Panginoon.